Magandang tanghali po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mandako ng ating bansa at ng buong mundo. Naway ingatan po tayo ng Diyos sa lahat po ng panahon. Actually ngayon pa lang ako kakain. Ang niluto ko ay pakbet at dalawang tilapia. Yung pakbet, nabili ko lamang siya ng yung ba nakabalot na 25 pesos. Tapos yung tilapia, nabili ko siya ng 30, yung dalawang piraso. Eto, tingnan nyo. So, ayan po yung pakbet. Ito naman yung dalawang pirasong Batangas tilapia. So, ayan, almost 1 o'clock na. Ngayon lang ako kakain. Anyway, mga kababayan, this is vlogging number 7. Tungkol po sa smuggling, hoarding, kartel, pagtaas po ng bilihin, ekonomiya, inflation, at iba pa. Nagtataka lang talaga ako bakit hanggang ngayon hindi pa rin masuk-pusok po ang mga tinatawag na smuggling. Makailan lang sa zona ni President Marcos, sabi niya bilang na raw ang araw ng mga smugglers. Alam niyo mga kababayan, ever since yung mga smuggler na yan talagang dulot-dulo ng pagtaas ng mga bilihin. So nagagawa nilang gawin yan. Gawa nga ng sila'y may sariling gobyerno, malakas sila sa mga servants of government. So nagagawa ko ng paraan yung mga goods na pwedeng palusutin sa custom, tapos itatago, tapos later itataas nila ang bilihin. Sa totoo lang mga kababayan, yung pagtaas po ng bilihin o yung smuggling ng mga produkto, yan po ay talagang mahirap talagang masolusyonan sa panahon natin ngayon. Gawa nga ng, sabi nga sa inyo, una, merong involved ng love of money. Pangalawa, yung tinatawag na ang mga batas po natin ay pawang nangungusap lamang. Tatandaan nyo, ang mga batas po natin ay pawang nangungusap lamang. At hindi niya po nakikita ang mga ginagawang smuggling, hoarding, cartel, pagtaas po ng mga bilihin. So, ayun po ang main problem. May kakulangan po ang mga batas. So, dapat po makakita ang mga batas ng mga ginagawa ng mga illegal para po masugpo talaga yung tinatawag na mga pagtaas po ng bilihin. Doon po talaga yung Circle Super Fortress na ginawa po natin na rehistro sa National Library of the Philippines. Kung ito po ay ma-implement po ng gobyerno, malabo na pong mangyari yung tinatawag na smuggling. Kasi nga po, mas na pinatupod po yan in real time, kitang-kita po ng gobyerno at ng Circle Super Fortress ang anumang business o illegal business na gagawin ng mga taong yan. So, ayan po lahat po ay naka-record. Pati po yung kanilang kung paano nila binili yan, kung paano po nila binenta yan, makikita po ng ating gobyerno po yan. So, makikita po kung gaano sila kataas
magpresyo sa mga produkto na usually mga agricultural products at mga non-agricultural products. So makikita po ng gobyerno yan in real time po. Kaya malabo na pong ma yung mga smuggling order sa mga nagtatago ng mga produkto ay magawa pa nila yan under pinairal na po ang laser ko super fortress. Ngayon mga kababayan, habang wala pa po yan, tingin ko wala pong kalutasan yan o solusyon. Kasi nga po, ang lahat po ay nagagawa po ng paraan, nakakapagbigay sila ng pera sa mga dapat pagbigyan. So, dyan din po ang papasok ang corruption. Nakikita nyo naman, kayo nakakitang medyo kilala na mga smuggler hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhulit, nakukulong. Sa akin nakakita ng ganyan. Hindi po pwede yan. Kapag pinairal po ng isang pangulo na may wisdom, ang laser ko super fortress, talagang wala pong sisinuhin dyan. Wala po. Ipatutupad po talaga ang batas at paiiral po ang kaparusahan sa mga gumagawa po ng mga illegal. Kaya nga po, nakakalungkot hanggang ngayon, hindi nyo ba napupuna? After the war, andyan pa rin tayo. Hindi tayo umuusad. Wala tayong technology, wala tayong industrialization. So, napapag-iwanan na po tayo. Actually, yung Vietnam ng araw, yan ay under economic embargo. Gawa nga ng Vietnam War. So, noong 1997, sinabi ko yun sa isang kasama ko na later, one time, ang Vietnam, mauunahan po tayo. So, ayan na nga po. So, nung sinabi ko nga, 1997, so ano na po ngayon? 2023 na. Tingnan nyo ngayon ang Vietnam. Gano'ng kaunlad. At marami na pong kumpanya, ang mga foreign company o American company, mas naglalagak po ng investment sa Vietnam kumpara po sa Pilipinas. Andiyan din po yung panay po migration natin, hanap ng trabaho sa ibang bansa, tapos OFW. Napakarami po niyan. Nagpapadala po tayo ng mga workers sa ibang bansa. Saan po kayo nakakita ng ganyan? Dapat po, tayo po ang tatanggap ng mga foreign worker ng kanilang mga tinatawag na kumbaga sa atin, OFW. So, dapat sila magpapadala sa atin ng mga worker. Sa akin, nakakita ng ganyan. Almost 50 years hanggang ngayon, nagpapadala para tayo ng worker. Sa laser ko super fortress, matutulad na po tayo sa Singapore, Malaysia, Indonesia, China, Taiwan, Japan. Kasi nga po, during that time, hindi na po ubra yung mga dating nakasanayan na katulad ng corruption. At ang mga tao may mga disiplinado na. Hindi maaaring hindi po susunod sa mga batas. Katulad po ng Amerika, hindi po ubra doon ang kalokohan ng mga presidente, ng mga senador, mga congressman. Hindi po ubra doon yung mga mayayaman. So, dapat ganyan po ang mangyari sa bansang Pilipinas. Mangyayari lamang po yan. Kapag pinairal lang po ang laser ko super fortress. Because everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa po. So, kailangan tamang pangulo ang magpapatupad po niyan. At hindi mangingiming ipatupad po mga ganyang sistema. Sa totoo lang po, once na pinairal po ang laser ko super fortress, yan po ay napakalaking pagbabago. Tunay na pagbabago po yan. Hindi yung parang wala lang. Tunay na pagbabago po ang maganganap kapag pinairal po ang laser ko super fortress.
Yung mga dating merong hari-hari, may power, may pera, parang sila na ang may-ari ng Pilipinas, ng kanilang teritoryo. Para bang ang nangyayari po, takot ang tunay na gobyerno ng Pilipinas sa mga taong ito. Dahil sila ay meron sariling gobyerno. Sila ang kinatatakutan ngayon ng mga tao. Imbis na yung mga taong yan o tayo ay matakot sa tunay na government of the people of the Philippines. Anyway, doon po sa laser ko Super Fortress, iparirehistro po lahat ng mga ari-arian, mga asset, liabilities ng mga tao at kumpanya. Doon po tayo mag-uumpisa. Okay? So, kumbaga reset sa zero. Diyan po tayo mag-uumpisa. Lahat po ng valuables, lupain, ari-arian, iparirehistro po yan. At diyan po tayo mag-uumpisa. Ngayon, ang mga kumpanya, mga business entity, magkakaroon po yan ng unique identification account o identification number na kapag pinairan po ang laser ko Super Fortress, makikita na po in real time ang kanilang mga operation, yung kanilang spending, ang kanilang income, inflows, outflows, debit, credit. So, kumbaga, in real time, makikita na po ang tunay na kalagayan ng mga kumpanya. Hindi yung sa ngayon, hindi ho makita. Minsan nga, dinadaya pa nga ang financial statement. Minsan nga, nagpapagawa nga ng mga resibo sa labas. Sa akin nakakita ng gano'n, para na kumite. Gumagamit ang ibang fake receipt. Hindi po pwede yan. Sa laser ko Super Fortress, hindi po pwede yan. Talagang magkakaroon po ang mga kumpanya ng mga unique account, unique identification number para makita po lahat ang kanilang operation in actual po, in real time. So, yan po ang solusyon. Kaya nga, makikita na po ang tunay na estado ng tax collection po natin. Kaya nga, sabi nga sa inyo, 26,000 trillion pesos ang dapat malikom ng gobyerno sa tax liabilities ng mga tao at kumpanya. Sino po makakalikom po niya yung ganyan kalaking pera? Yung 13 trillion na utang mo natin, hindi ho malikom-likom. Kaya-kayang tapatan yan. O bayaran sa isang madaliang bigayan lang. 13 trillion pesos pa lang po yan. So, ang pinag-uusapan po natin dito ay 26,000 trillion pesos. Imagine, yung 26,000 trillion pesos o yung 26,000 raised to the power of 12 pa po yun. Yun po ang ibig po sabihin ng 26,000 trillion pesos. 26,000 raised to the power of 12 o 10 to the 12. So, yan po ang dapat malikom po ng gobyerno sa tax liabilities ng mga tao at kumpanya. Kaso nga nyo, hindi po magawa-gawa nga yan. Gawa nga nasa panahon po tayo ng ang mga batas po ay pawang nangungusap lamang. So, dapat po makakita ang mga batas. Tatandaan nyo po, dati-rati ang mga batas po ay hindi po nakakakita ng mga crimes and corruption. Ngayon po ay pwede na. Pwede na po makakita ng crimes and corruption ang mga batas. Sabi nga sa inyo, ito po ay kinuha sa spiritual word of God, where God can see everything, the life of Joseph, and the love of money is the root of all evil things. At iiral po ang peace soon. At yan po, kapag yun po ay na-implement ng ating government, we expect long-lasting peace, prosperity, and security.
Kaya nga gaganda na po ang estado ng bansa diyan. Ang mga tao magiging disiplinado, parang Singapore, parang Malaysia, parang Amerika, parang Europe, ang mga tao sumusunod sa mga batas. At wala na nga humangangas na akala mo hahari-hari na. So, yan po ang solusyon. Kaya, yung smuggling po, kasi mga kumpanya din po yan eh. Mga kumpanya din po yan, mga legitimate company po yan na nakarehistro sa mga local business permit, saka national business permit. So, sa BIR, naka-record po lahat po yung mga kumpanya po yan ng mga nag-i-smuggling. Kaya nga sabi ko po sa inyo, once na binigyan na po sila ng unique identification number o unique account, makikita na po ang actual operation po nila. Kaya malabo na po sila ay mag-smuggle pa ng mga agricultural and non-agricultural products. So, hindi na po pwede yung hoarding o yung pagtatago kasi po, malalaman po in actual na kayo po ay nagtatago ng produkto. Tapos nagtataas pa kayo ng presyo. Makikita po ng gobyerno yun in real time. Maniwala po kayo. So, yun po ang solusyon. At yung ekonomiya po natin, o yung economy, mas lalo pong gaganda. Kasi nga po, makikita na po ang tunay na mukha ng financial statement ng bawat business, private and public companies or corporation dito po sa ating bansa. Sa totoo lang po, nakakalungkot just yet. Ito'y nabalita ko matagal na. Isang malaking kumpanya, corporation, na ito'y kwento lang naman sa akin, pero maaaring totoo. Imbis na milyon ang babayaran po sa local tax o sa business permit, ang nangyayari po nalalakad po sa mababang presyo. Kaya nangyayari po, yung empleyado ng kumpanya na yon, ng corporation na yon, at yung kakontak doon sa business permit, sa local, sila po ang yumayaman, nagkakapera. So, hindi po dapat ganun. Under the circumstances of purpose po, hindi po pwedeng mangyari po yun. Kasi nga, makikita po ng ating government o ng laser circumstances of purpose yung ginawa po yung transaction in real time. Anyway, yun naman po kapag pinairal na po yan laser circumstances of purpose, instinct na po yan, malabo na pong gawin po yan. Na yung mga illegal transaction, illegal business. Malabo na po yan. Malabo na po. Tandaan po ninyo, ang laser circumstances of purpose, dalawa po ang mata niyan. Isang transaction at isang satellite po. Kasama po yan sa setup po ng laser circumstances of purpose. Transaction and satellite po. So, ganun po yan. Ganyan po kadaling wakasan. Yan tinatawag pong smuggling, hoarding, pagtataas po nila ng mga bilihin. Minsan galing ako sa palengke kanina, minsan ang mga dahilan ng mga retailer doon, hindi ro pare-pareho ang kuha ng kanilang mga isda, ng mga gulay. Minsan may panahon daw. Kita nyo? Minsan sasabihin pa, pag Sabado raw, iba presyo. Pag Linggo, iba presyo. Akin nakakita ng gano'n. Pag Lunes hanggang Biyernes, iba presyo. Pag Sabado o Linggo, iba pa ang presyo. Tapos depende pa sa pagkakakuha ng presyo. Sa akin nakakita. Kasi nga po, hindi po kasi nakikita ng gobyerno yung kanilang buying and selling. So, sa laser circumstances of purpose po, makikita po ang buying and selling in actual po. Kung magkano po ang inyong binili, ang pagkakabili ninyo ng mga isda,
at kung magkano ang inyong ibebenta sa mga customers, makikita po yun ng gobyerno. Kaya nga mga tao po, titino, magkakaroon po ng disiplina. So, yan po ang solusyon. Kaya nga, ini-encourage ko ang ating servants of government na naway mapansin tong laser cost of fortress kung paano ito makakatulong sa bansa at mamamayan. Napakalaki po. Napakalaki. Marami pong giginhawa po dito. Sa totoo lang po. At ang bansa ay magkakaroon po ng tunay na peace, prosperity, and security. Yan lamang po. Maraming salamat po. At ako ay kakain na po. Maraming salamat. Kain kayo.